Ngayong episode ay pupuntahan natin ang Batanes of the East, ang Parang Hills, ang pinagmamalaki ng Aurora na Tibu Tidal Pool, at ang napakagandang beach ng Kasapsapan. So this episode guys, ito ang magiging ruta natin, no. So dito na kami nag-overnight sa JV Beach Resort. Pagising namin, dumiretso kami doon sa Parang Hills, which is napakalapit niya na guys. Ilang minuto na lang, 15 minutes. So after ng Parang Hills, bumalik kami sa JV Beach Resort upang ayusin ang aming mga gamit at dumiretso na kami sa Tibu Tidal Pool. Yan, so all the way siya hanggang dito sa pinakababa. Ngayon sa Tibu Tidal Pool, nag-check-in kami sa Paraiso di Kasiguran. So nagtagal kami dito ng 2 nights. So napakaganda kasi ng lugar ngayon, kaya nagtagal kami ng 2 nights and then bumalik kami at nagstay naman kami sa Kasapsapan Beach ng 1 night. So kung mapapansin nyo, mas malapit yung Kasapsapan Beach sa Parang Hills ko. So kung susundin nyo yung ruta na to, pwedeng mauna muna kayo sa Kasapsapan. Pero sa ginawa namin, inuna namin is yung Tibu Tidal Pool after nung Parang Hills. So guys, today pupunta kami ng Parang Hills. So ang ginawa pala namin, hindi na ako nakapag-vlog. After namin dun sa Mini Siargao, is dumiretso na kami dito sa JV Resort. Resort to, malapit sa Parang Hills. So ang ginawa namin, nag-overnight kami, tapos maaga sana kami pupunta ng Parang Hills. Ang problema, lakas ng ulan. So ngayon lang tumila, tinanghali na kami. So ngayon lang kami pupunta sa Parang Hills. Nagpag-guide din kami para just in case mabalahaw, merong tutulong sa akin. Kasi yung kasama ko, pag nabalahaw yung motor ko, wala naman to matutulong. Pabigat pa to. Ayan. So yun. So kung ako sa inyo, ganun rin yung gawin nyo. Tulad yan, umuulan na naman. Ayan. So dito na ako nag-start mag-video, no. So pagtapos nung konkretong daan. At ito na yung start nung Parang Hills na tinatawag. So dito binibigyan lang ako ni Kuya ng instructions, no. Kung paano ako makakaakyat. Kasi sabi niya is materik at mabato. Yan, so may kasama rin kaming napakabait na aso na isa rin sa aming mga tour guide. So ito nga yung matarik na part na sinasabi ni Kuya, na nag-aalala sila na baka hindi makaakyat yung motor ko. Pero yung ginawa kong setup sa motor ko, which is yung adventure setup, is talagang napaka-effective niya, no? Ang gulong pala natin dito is Corsa na dual sport. Napakakapit niya at nagawa niya yung intended na reason kung bakit natin siya binili. Ayan, medyo lubak-lubak lang talaga. So sa mga sumusubaybay sa akin sa mga vlog ko, so kung maaalala nyo, is galing na rin ako sa Zero Man, no? So ganito rin yung daan doon, pero mas maayos dito. Mas intact yung lupa. Hindi siya ganun kadulas at hindi rin siya ganun kalambot. Unlike sa Zero Man na talagang napakahirap.
So dito guys na nagpalipad lang ako ng drone. So ito yung top view natin dito sa Parang Hills. So guys, ito na yung sikat na parang kubo na lagi nyong nakikita sa mga vlog. So ito is actually isa tong kapilya na pinatayo at meron din ditong grotto. So kung makikita nyo yung kondisyon, no, medyo pasira na rin tong ano na to, kapilya. Ayan, pero napakaganda pa rin. Bebe, ano ginagawa mo dyan? At yan po, enjoy na enjoy siya sa kanyang view. Bebe, tingin. Vlog to vlog. So guys, galing dun sa may kubo. So nagmotor ulit tayo papunta dun sa marker ng Parang Hills. Tapos ito raw talaga yung tinatawag nilang Parang Hills, tong lugar na to. I love Parang Hills. Pero yung tinatawag talaga na Parang Hills.
Tapos dito sa may bandang dulo, ito naman yung tinatawag nilang Batanes of the East. Ito raw talaga may pinakamagandang view dito ng Pacific Ocean. So guys, wag nyong kakalimutan pumunta sa spot na to. Napakaganda niya rin guys. Kitang kita yung dagat dito sa spot na to. Pagkagaling pala namin sa JV's Beach Resort, pumunta naman kami ng Paraiso di Kasiguran. Yun yung tutuluyan namin sa May Tibo Tidal Pool. So ito pala yung dinaanan naming kalsada papuntang JV's Resort. Inabutan kami ng gabi rito guys, no? So ngayon ko lang siya na-appreciate. Napakaganda at napakasinik pala rito. So pag alis namin dun sa JV Resort, maya maya bumuhusan naman yung malakas na ulan, no? So upon searching, hindi pa rin nakakaalis yung LPA sa bandang Aurora, kaya pagpasensyahan nyo na yung mga tulo dito ng tubig sa aking camera.
Guys, ito palang Cebu Tidal Pool. So, located siya sa tinatawag na San Ildefonso Peninsula. So, sa mga hindi nakakaalam, no, yung peninsula is anyong lupa na nakausli from mainland. So, napapalibutan siya ng dagat. So, yun yung tinatawag dito na San Ildefonso Peninsula. So, yung pupunta ka dito, makikita mo dun sa kanan mo is yung Kasiguran Sound, ayun yung bay dun sa kanang bahagi ng peninsula, at Pacific Ocean naman sa kaliwa. Napakasinik rin talaga ng daan dito, no? So meron kami ditong nadaanan na tulay. So gusto ko sana magpalipad ng drone pero umuulan. Pag malapit na kayo sa Cebu Tidal Pool, meron naman ditong mga signs na magtuturo sa inyo sa direksyon, kasi medyo malayo pa siya sa main road. As usual, inabot na naman kami ng napakalakas na ulan sa papasok dito sa Cebu Tidal Pool. So reminder lang pala guys, kung pupunta kayo dito, expect nyo na mapapalaban talaga kayo sa off-road, kasi totally walang kalsada paglagpas nyo ng main road papuntang Cebu Tidal Pool. Pure off-road siya. Malayo-layo pa po. Yung naka-resort. So yun ang kinuha namin, fun room. Worth 1.5 a night. Mahaba pa to.
Tapos, ang lapit niya lang mismo sa Tibo Tidal Pool. Yun yung kagandaan niya. Ayan. So kung mapapansin nyo, napakalakas ng alon sa paligid ng Tibo Tidal Pool. Hindi kaya mag-swimming talaga. Malulunod kayo pag ito-try nyo. Pero sa mismong Tibo Tidal Pool is talagang napaka-malumanay ng alon. So yung rock formation na to, parang naging natural swimming pool siya. Linak niya yung napakalakas na alon para mag-create ng part ng baybayin na pwede kayo mag-swimming na para kayo nasa swimming pool. Napakarami rin palang isda rito, guys. Facing the Pacific Ocean, yung beach sa left side ng Tibo Tidal Pool is napakaganda rin. So dito, less yung rock formation at puro buhangin. Pero bawal talaga maligo kasi sobrang lakas talaga ng alon, as in sure na madadala kayo.
So, paalis na kami ng Tibu Tidal Pool after namin manatili rito ng 3 days and 2 nights. Ang next stop naman namin is Kasapsapan Beach. So, sa mga oras na ito, nawala na yung bagyo guys, no? Maayos na yung panahon. So, ngayon ko lang na-appreciate yung daan dito. Kitang-kita pala yung dagat. Na tayo. So palabas na kami ng Tibu Tidal Pool puntang Kasagsapan. So ang ganda ng beach dito, napakakalmado. So itong dagat na ito napapalibutan siya ng lupa. Ang tawag nila dito Katiguran Town sa Master, para sa bay. Ay napapalibutan siya ng lupa doon, lupa dito. Kasi itong lupa ito para sa peninsula eh, naka-usli. So, nangyari, sobrang kalmado niya. Sobrang yung kalmado. So, ito palang basketball court yung palatandaan nyo guys, no? Kung pupunta kayo ng Tibu Tidal Pool. Ayan, so kung galing naman kayo ng Tibu Tidal Pool papunta Kasapsapan, pagdating dito is kakanan lang kayo. So kung makikita nyo may mga signs naman dito, no? Papunta sa Kasapsapan Beach. Yan. So pagdating dito kakanan lang kayo. Tapos napakalapit na rito ng Kasapsapan Beach. Gusto mo tingnan? Hindi, baka may panorama. Ganda guys, grabe. Kasapsapan Beach. Ganda rito. Pakita mo, Bi. Kasapsapan. Ano rin siya, no? Malagwas, no? Oo. Sobra rin niya rin lawak.
Doon. Dito maganda oh. Baby words. So, nilagay ko na sa screen yung rates nung Rab Kasapsapan na beach resort. So, ito naman yung beach sa harap nung Rab Kasapsapan. So, kung makikita nyo, napakaganda rin talaga. Ganda.